San Antonio Spurs versus Minnesota Timberwolves Game 2 Preview and Injury Report. Ang karanasan sa playoffs ay hindi basta nakukuha sa teorya o sa pakikinig lamang. Ito ay hinuhubog sa aktwal na laban, sa bawat pagkatalo at tagumpay, at sa pagharap sa matitinding sitwasyon sa court. Ito ang konseptong matagal nang naririnig ng San Antonio Spurs. At sa puntong ito, tila sawa na silang paulit-ulit itong ipaalala sa kanila. Para sa kanila, hindi sapat ang ideya ng learning experience. Ang gusto nila ay konkretong resulta, panalo, consistency, at control sa laro. Papasok sa Game 2 ng kanilang Best of 7 Western Conference Semifinal Series laban sa Minnesota Timberwolves, pilit isinasantabi ng Spurs ang ingay tungkol sa kakulangan nila sa playoff experience. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang Minnesota ang unang nakapaglatag ng matinding pahayag matapos nilang agawin ang Game 1 sa score na 104-102 at higit pang masakit para sa Spurs dahil nangyari ito sa sarili nilang home court kahapon. Ang pagkatalong iyon ay hindi lamang simpleng talo, ito ay isang paalala na sa playoffs. Ang bawat maliit na pagkakamali ay may malaking kapalit. Ako ang may kasalanan, diretsahang pahayag ni Victor Wembanyama, ang MVP candidate ng Spurs, matapos ang laro. Kahit nakahanga-hanga ang ipinakita niyang depensa, hindi niya itinago ang kanyang pagkadismaya sa sarili. Sa kabila ng kanyang record na 12 blocked shots sa isang playoff game at 15 rebounds, hindi sapat ang kanyang kontribusyon upang maiangat ang team sa panalo. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkatalo nila ay ang kanilang mahinang shooting performance. Sina Wembanyama at De'Aaron Fox, ang dalawang pangunahing scorer ng team noong regular season, ay parehong nahirapan sa Game 1. Pinagsama, nakapagtala lamang sila ng 21 points mula sa 10 of 31 shooting. Mas lalong naging kritikal ang kanilang kabiguan sa labas ng arc, kung saan hindi sila nakapagtala ni isang 3-pointer sa kabuuang 12 attempts. Si Wembanyama mismo ay 0 for 8 sa 3-point line. Isang hindi inaasahang resulta para sa isang player na inaasahang magbibigay ng offensive spark. Masyado akong gumamit ng enerhiya sa depensa sa mga bagay na hindi naman gaanong nakatulong sa team, paliwanag niya. Kaya kasalanan ko iyon. Pero ang unang dapat kong gawin ay makapagpasok ng mga shots. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng maturity at accountability, ngunit malinaw rin na kailangan niyang balansehin ang kanyang depensa at opensa kung nais ng Spurs na bumawi sa serye. Hindi ito ang unang pagkakataon na nahirapan si Wembanyama sa home court ngayong playoffs. Sa kanilang unang round laban sa Portland, nakaranas siya ng limitadong playing time dahil sa concussion, kung saan nakapaglaro lamang siya ng 11 minuto sa isang pagkatalo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang injury, ang kalaban lamang ay ang disiplina at depensa ng Timberwolves. Ipinakita ng Minnesota ang kanilang kakayahang guluhin ang ritmo ng Spurs. Sa loob ng 48 minutes, parehong teams ay nagpakita ng matinding depensa mula sa 3-quarter court pressure hanggang sa dikitang pagbabantay sa bola. Ngunit sa huli, mas nanaig ang tibay at stamina ng Timberwolves na tila mas handa sa ganitong klasing laban. Alam naming magiging mahirap na serye ito, sabi ni Spurs head coach Mitch Johnson. May karanasan ang Minnesota sa playoffs at galing sila sa isang matinding serye. Ipinakita nila ang kanilang tibay. Hindi ito magiging madali, ito ay isang laban. Ang kanyang mga salita ay tila paalala sa kanyang team na ang serye ay malayo pa sa katapusan, ngunit kailangan nilang mag-adjust agad. Sa panig naman ng Minnesota, may mga hamon din silang kinakaharap. Si Anthony Edwards, isa sa kanilang pangunahing star, ay hindi pa ganap na malusog dahil sa injury sa tuhod. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang mag-ambag ng 18 points mula sa bench sa Game 1, isang mahalagang kontribusyon na tumulong sa kanilang panalo. Bukod dito, wala rin sila kay Ayo Dosunmu na may iniindang calf injury. Si Dosunmu ay naging mahalaga sa kanilang unang round laban sa Denver, kung saan nagtala siya ng 25 at 43 points sa dalawang panalo. Sa kabila ng mga injury, hindi nagpapakita ng panghihina ang Timberwolves. Sa katunayan, mas lalo pa silang nagiging agresibo. Ayon sa kanilang head coach na si Chris Finch, mahalagang ipagpatuloy ang ganitong mindset. Sa kanilang pagsusuri sa unang laban, napansin niya ang ilang detalye na hindi napansin ng karamihan, lalo na ang mga blocked shots ni Wembanyama. Makasaysayan ang araw niya. Oo, sabi ni Finch. Pero nang tiningnan namin ang video, hindi bababa sa 4 sa kanyang blocks ay maaaring ituring na goaltending. Nakakabahala na walang naitawag.
Kung iisipin mo, 8 puntos iyon at sa isang NBA game, napakalaki ng 8 puntos. Ang kanyang pahayag ay maaaring magdulot ng kontrobersya, ngunit malinaw na bahagi ito ng kanyang taktika upang bigyan ng kumpiyansa ang kanyang team. Pinuri rin ni Finch ang kanyang mga guards sa kanilang agresibong pag-atake. Sa halip na matakot sa depensa ni Wemby, pinili nilang harapin ito ng direkta. Isa sa mga pinakatapang na pahayag ay nagmula kay Terrence Shannon Jr. na nagsabing hindi siya titigil sa pag-atake kahit pakaharap ang isa sa pinakamahusay na shot blockers sa liga. Kailangan niyang i-block iyon sa bawat pagkakataon, sabi ni Shannon. Hindi ako titigil sa pag-atake. Hindi naman niya mabablock lahat. Idadunk ko pa rin iyon sa kanya. Ang ganitong kumpiyansa ay nagpapakita ng mental toughness ng Minnesota, isang mahalagang aspeto sa playoffs. Bukod kay Shannon, naging malaking problema rin para sa Spurs si Julius Randle. Sa kanyang 21 points at 10 rebounds, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa one-on-one situations. Ayon kay Randle, ang kanyang diskarte ay simple lamang, basahin ang laro at umangkop sa kung ano ang kailangan ng team sa bawat sandali. Binabasa ko lang ang laro, ani Randle. Kung ano ang nangyayari, kung ano ang gumagana, sinusubukan kong maging aware at present sa bawat sandali. Ang ganitong approach ay nagbigay sa kanya ng kalamangan laban sa depensa ng Spurs. Sa huling bahagi ng laro, nagkaroon pa ng pagkakataon ang San Antonio na manalo. Sa 7 segundo na natitira, hawak nila ang bola at trailing lamang ng 2 puntos. Ngunit ang 3-point attempt ni Julian Champagnie sa buzzer ay hindi pumasok, tumama sa harap ng rim, isang sandali na nagpatibay sa panalo ng Minnesota at nagbigay sa kanila ng home court advantage. Ayon kay Coach Johnson, ang isa sa pinakamalaking problema ng kanilang team ay ang kanilang pag-aalinlangan sa loob ng laro. May mga pagkakataon na hindi namin alam kung isushoot ba o ipapasa ang bola, aniya. Ang pagiging indecisive namin ang sumakit sa amin. Sa second half, marami kaming magandang attempts na hindi pumasok. Sa kabila ng pagkatalo ng Spurs, may mga positibong nakita tulad ng mahusay na laro ng rookie na si Dylan Harper na gumawa ng 18 points mula sa bench, lalo na nang ma-foul out si Stephon Castle. Ayon kay Harper, layunin nilang matuto at mag-improve sa bawat laro sa pamamagitan ng pag-aayos ng detalye at pagbabawas ng pagkakamali. Ipinakita ng Game 1 na sa playoffs, hindi sapat ang talento, kailangan din ng disiplina, karanasan at kakayahang mag-adjust. Hawak ng Minnesota ang momentum, ngunit bukas pa rin ang serye. Para sa Spurs, ang susunod na laro ay mahalaga hindi lang para makatabla kundi para patunayang handa silang makipagsabayan at makakuha ng konkretong resulta. Hounding McDaniels. Got him up in the air. Here comes. That's why I said if you're the Spurs, maybe look at that. Wemby!